Bongbong Marcos. Interpol! Bullshit! Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Welcome to my small channel. This is EJ Morse once again. At thank you so much for joining me today. Lalong-lalo na yung ating mga kababayan na naandyan dyan sa iba't ibang panig ng daigdig. Nagtatrabaho at nagpapakahirap, nagsasakripisyo para sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. At doon po sa mga ngayon lang nakapasyal dito sa aking channel, kindly subscribe, pakihit na rin yung notification bell at like button, pati na rin po yung pag-share nito nang sa ganun lumaki ang ating community at maraming makaalam ng ating mga discussions dito sa aking munting channel. Thank you so much once again. At bago tayo magpatuloy sa ating topic for today, yung aking EJ Morse prayer muna. Here it goes. Sa lahat ng mga manggagawa sa pamahalaan, sa lahat ng mga public servants, tama na ang pagyayabang, itigil ang pagiging arogante, irespeto ang mamamayan, huwag magnakaw, huwag maging tamad, maging mapagpakumbaba, pasweldo kayo ng taong bayan. Kami ay nakamasid, di namin kayo tatantanan. So tuloy-tuloy na tayo. Ang gusto kong i-discuss ngayon ay tungkol dito kay Bato de la Rosa. Nagkaroon siya ng violent reaction dito sa nangyari sa kanyang bossing na si Rodrigo Roa Duterte. Itong ating former president na ngayon nga ay nandiyan sa The Hague. Wow! At nag-aantay ng panibagong hearing at mukhang matagal-tagal pa. Mukhang 6 na buwan pa ang susunod na hearing. Wow! Kaya medyo sa tingin natin talagang magkakatagalan ito. Now, balikan natin itong si Senator Bato de la Rosa. Itong si Senator Bato de la Rosa, yung kanyang reaksyon, yung kanyang ginawang speech diyan sa rally nila. Somewhere in, ano yata ito? Saan ba nag-rally ito? Diyan sa Manila. Diyan sa Liwasang Bonifacio yata nag-rally. At meron naman, well-attended naman yung rally na yan. At ang nakakapanghilakbot dito, yung mga pinagsasasabi niya, itong si Bato de la Rosa parang bata na nanunumbat. Sinusumbatan ng presidente na sinabi raw ng presidente, 2 beses daw sinabi sa kanya na hindi ito magko-cooperate sa ICC. At hindi raw ito makikialam at hindi raw mahahawakan itong sila Bato de la Rosa, pati sila Digong Duterte. Hindi raw ito magagalaw, hindi raw ito maaresto. Pero tandaan po natin, itong mga sinasabi niya, siya na mismo nagkwento na ito nangyari way back pa. Nung sila ay magkakasama sa isang partido, yun ang Uniteam. Hindi pa nangyayari dito yung break up. Palaging sinasabi ni President Marcos, hindi namin ni-recognize ang ICC. Kasi hindi natin membro. Hindi kami nagko-cooperate sa ICC. Anong ginawang rason ni Pangulong Bongbong Marcos? Interpol! Bullshit! Ako! Naging chinmihin niya ako! Alam ko ano ang papel ng Interpol sa mundo! Huwag niyo akong lukuhin! Commitment sa Interpol! Bullshit! Presidente ka! Presidente ka ng Pilipinas! Magpapresent ka sa Interpol? Atat na atat sila kaysa Interpol, kaysa ICC. Atat na atat sila na ibiyahe si Pangulong Duterte. Bakit? Alas 3 sa madaling araw dapat ang biyahe ko papuntang Hong Kong. Pero mayroong nag-leak sa akin na informasyon. Hindi pa rin tulog ang Diyos. Nagsabi na, sabihan mo sila na may warrant na si President Duterte at si Bato. Uhulihin sila pagbalik nila dito galing sa Hong Kong. Naghanap ako ng tao
nakakilala yung piloto ng eroplano. Pinasabihan ko yung piloto, sabihan mo, pag gawin niya yan, ibiyahe na si Pangulong Duterte. He will go down in history as the pilot na naghatid sa pinakamabait, pinakamahal na Pangulo doon sa daig. Alam mo, sabi sa akin, hindi siya papayag na makialam ang ICC sa ating bansa. Hindi ba siya presidente noon? Hindi ba presidente? Pangalawang bisis, presidente na siya. Doon sa Malacanang, inibitahan niya kami. Tinanong ko siya, ano ba itong stand nyo, Mr. President? Pabago-bago. Iba yung sinasabi mo, tapos yung mga tao mo, iba ang sinasabi. Ano ba talaga? Mabuti yung lalaki sa lalaki, sir. Sabi ko, lalaki sa lalaki, sir. Prangkahin mo ako. I know what to do. Please, prangkahin mo ako. Sabi niya sa akin, alam mo ba to? Kahit gabuhok mo, kahit wala kang buhok, ha? Kahit gabuhok mo, or buhok ni President Duterte, hindi mahawakan ng ICC. Hindi ako mapalag. Naniwala ako. Panangyayari dito yung pagbabanta ni Sara Duterte sa presidente, sa First Lady, at saka dun sa Speaker of the House. O yung nangyaring meltdown kay Sara Duterte. Wala pang nangyayaring ganun. So hindi ko maintindihan na parang bata ito na binabalikan yung issue na pangako sa kanya ni PBBM na hindi raw sila magagalaw. Common sense naman, Senator Bato. At ikaw mismo, kung paano mo nilapastangan ng presidente. Hindi naman ganon kahihina ang kokote ng mga taong nakapanood nung ginawa mong hearing diyan sa Senado. Sobrang pangwawalang hiya sa presidente ang ginawa mong hearing. Naiintindihan namin yun. Baka akala mo, hindi halata ang ginawa mo. Baka akala mo, neutral ang dating mo. Malabong pumasok sa isip namin yon. Yung ginawa mong hearing na yan, halatang halata ka na talagang tinatarget mo ang presidente. Target nyong hiyain ang presidente, target nyong iskandalohin itong si PBBM. Yan yung purpose ng iyong hearing. Kaya ganyan pinababayaan mo magsalita itong si Morales. Isipin mo yung binigay mong latitude niya kay Morales. Lahat ng gusto niya sabihin, sinabi niya. Kung sino-sino pinagbibintangan, pinagtuturo ng mga tao. Pati si Maricel Soriano na tangay dyan. Na wala rin naman kayong nahita. Pero kitang-kita dyan yung pagiging bias mo. Kitang-kita dyan na ang target mo talaga, iskandalohin ng presidente. Iskandalohin si PBBM. Yun lang ang intensyon ng hearing mo. Hindi ko maintindihan, akala mo yata napaka-neutral ng dating mo. Walang ganon, walang nakakita na pagiging neutral mo. Wala, totally walang pagiging neutral doon sa ginawa mong hearing. Sobra mong binigyan ng laya itong si Morales. Kung ano-ano pa pinagsasasabi. Kaya hindi ko maintindihan ngayon, naghahabol ka kay PBBM, nanunumbat ka. Sinusumbatan mo si PBBM matapos mong lapastanganin, matapos mong bastusin doon sa hearing mo. Na dyan nga, yan ang dahilan kaya natanggal pa nga si dating Senate President Zubiri at napalitan nitong si Chis Escudero, si Mr. Forthwith na 4th month. Pambira ka. Grabe yung galit mo. Talagang kung nakakamatay lang yung mga ginawa mong matatalim na pananalita against PBBM, patay na yung presidente dahil sa mga nagsasasabi mo. Hindi ko maintindihan anong klaseng panunumbat yung ginagawa mo. Naakala mo neutral na neutral ka, akala mo nagpakita ka ng pagiging parehas diyan kay PBBM. Na hindi naman. Grabe ka dahil pati yung punch holes ng papel, yun ang ginawa mong basihan para sabihin mong genuine yung papeles na pinapakita ni Morales. Ganon kasama.
Ganon katindi ang ginawa mong pambabastos at pangwawalang hiya diyan sa hearing mo. Saan ka naman nakakita na sasabihin mong genuine yung papel dahil may butas ng puncher? For your information, Mr. Bato de la Rosa, ang daling gawin yan. Kung gusto mo, lumang-lumang papel pa. Tapos bubutasan ng puncher, itatype mo sa lumang typewriter. Ang daling gumawa niyan, hindi mo ba naintindihan yan? Isa kang general, dating general, at isa kang senador ngayon, mapapaniwala ka na genuine yung papeles dahil lang doon sa punch holes. Ano ka ba? At ngayon, nanunumbat ka dahil napangakuan ka way before ni PBBM na sinasabing hindi ka magagalaw, hindi ka maaaresto ng ICC. Pagkatapos ng pagmumurahin ni Sara Duterte, si PBBM, pagkatapos pagbantaan, pagkatapos mong insulto yung sa hearing mo, pagkatapos insultuhin nitong si Digong Duterte, at katakot-takot na panghihikayat sa mga militar, sa mga pulis, na wag nang suportahan, matapos niyong bastusin dahil sinasabi niyong bangag, naglabas pa kayo ng pulboron video, matapos ng lahat ng yan, itong sila Baste, itong si Sara Duterte, itong sila Pulong, matapos niyong walang hiyain, bastusin ang presidente, ngayon, babalikan mo siya at susumbatan mo? Ano ba namang klaseng mentalidad yan? Ha? Sa totoo lang mga kapatid, mga kababayan, pag ang isang tao natataranta na at feeling na talaga niya, helpless na siya, at sa tingin niya, wala nang magagawa ang ibang mga kapanalig niya at pati siya para pigilan ng pag-aresto at naiisip na niya, ma-isolate na siya sa pamilya niya, malalagay na doon siya sa malayong bansa, malalagay siya sa kwarto, nag-iisa siya, wala na yung kanyang mga privileges na nai-enjoy dito sa Pilipinas, lahat ng kanyang mga masasarap na buhay na nadadanasan o nararanasan dito sa Pilipinas, mawawalang bigla, nai-imagine niya na yan, ganyan ang takbo ng utak ng tao. Nawawala na sa eskwela, nawawala sa hulog, bigla. Sa sobrang pagkataranta, sa sobrang pagka-disappoint, sa sobrang pagiging hopeless, pagiging helpless, ganyan ang nagiging takbo ng utak. Saan ka na ba nakakita ng pagkatapos yung walang hiyain yung presidente, pagkatapos yung bastusin, pagkatapos pagbantaan, pagkatapos yung hikayatin ang militar, ang pulis, na wag na suportahan, pagkatapos yung sabihin, bangag-bangag. Ngayon, naghahangad ka pang suportahan ka. Ha? Saan naman nanggagaling yung idea na yan? Mr. Bato de la Rosa. Saan nanggagaling yan? Si PBBM, tao lang yan. May hangganan ang pasensya niyan. Hindi niyo po pwedeng bastusin ang bastusin yan, walang hiyain ang walang hiyain yan, pagkatapos, susuportahan ka pa. Ganun ba ang inahanap mo? Ipiplease ka, tataping ka sa balikat. Bato, hindi ka akong bahala sa'yo. Hindi ka magagalaw. Ganon ang gusto mo? Tao lang yan. At kahit na saan natin anggulong tignan, itatanong ko uli, yung tanong ko sa nakaraang vlog ko, merong bang krimen na nangyari nung time na ikaw ang chief ng PNP? Nung time na nakaupo si Presidente Digong Duterte? Merong bang krimen o wala? Marami bang namatay na sinasabi niyo mga suspect na nanlaban? Marami bang namatay na wala man lang investigasyon? Na kahit anong gawin ng mga tao, although natatakot nang lumapit sa mga pulis para manghingi ng report, talaga namang hindi nyo ginawa ng mga report. Ilan-ilan lang yan
ang nagawa ng report. According kay Attorney Conti, 6 lang daw yan na na-file nila ng kaso. All the rest, wala na. Pahihirapan na sila, pinahihirapan sila na mabigyan sila ng mga dokumento, ng mga report, etc. na kakailanganin sa kaso. Kaya yan lang ang na-file ng kaso. Kaya nakakatawa rin pag sinasabi mo, bakit hindi sila nag-file ng kaso? Kung talaga may nakikita silang krimen. Ang problema nga, nagawan ba ng tamang investigasyon ng mga pulis na yan? Ang daling sabihin na katulad nga nung una, nung mga hindi pa na-aresto si Digong Duterte, bakit hindi nyo ako filean ng kaso? Kung talagang ako ay may kasalanan, filean nyo ako ng kaso. Haharapin ko yan. Haharapin ko ICC. Dapat bukas nandito na yan. O nung na-aresto. Nung ina-aresto pa lang siya. Katakot-takot na alibay na. Inabot nga ng 12 oras bago sumama doon sa Learjet na nagdala sa kanya sa Dahig. Ngayon, eto ka naman, nakala mo batang naagawan ng candy, akala mo isa kang naghahabol doon sa kalaro mo na naagawan ka ng laruan at nanunumbat ka. Sinusumbatan mo si PBBM na nagsabi nung araw na hindi ka magagalaw ng ICC. Nung alaw yun. Sabi nga ng mga Chinese, nung alaw. Ang problema, hindi nyo tinantanan yung mama. Hindi nyo tinantanan yung presidente. Grabe ang ginawa nyong pangwawalang hiya, ang pambabastos. Non-stop kayo. Mula kay Digong Duterte hanggang sa'yo, isipin mo yung ginawa mong hearing dyan sa Senado. Akala mo ba nakakatawa yung ginawa mong hearing? Akala mo ba neutral ang dating mo? Hindi. Napaka one-sided ng ginawa mong hearing. Napaka one-sided. Nung nagsalita yung isang witness, against no sa witness mo, kinontempt mo bigla. Hindi mo pinagsalita. Ganyan kakawalang niya. Ganyan mo pinigilan yung pagsasalita ng isang witness na iba ang sinasabi doon sa witness mong si Morales. Kinontempt mo, hindi mo pinagsalita. Nasaan ang demokrasya doon? Nasaan ang pagiging fair mo? Kung talagang fair ka doon sa hearing na yan. Ang purpose ng hearing mo, para makagawa ka ng batas, para mapigilan yung pag-leak ng mga dokumento, napakababaw naman yan. Yung pag-leak ng dokumento sa isang departamento, administrative matter lang yan Proseso lang yan. Sistema lang yan. Kailangan pa ba mag-imbestiga? Kailangan pa mag-imbestiga ng ganyang kalaking investigasyon? Gagastosan ng taong bayan? Proseso lang yan Doon sa loob ng departamento kung paano hindi mag-leak ang dokumento. Hindi na kailangan investigasyon dyan. Ang purpose talaga ng investigasyon mo, hiyain si PBBM at iskandaluhin. Hoping kayo, kasama yan sa grand design nyo Hoping kayo na maiskandalo, magalit ang militar, magalit ang pulis, at buwaba si PBBM. Yan ang lumalabas sa bibig ng boss mo. Ever since. Lahat ng mga rally nyo, mga maisog rally nyo, ganyan lagi ang tema. Galitin ang militar, galitin ang pulis, galitin ang taong bayan. Pero sorry kayo. Kaya nakakatawa ka. Nakakatawa ka, Bato de la Rosa, dito sa ginagawa mong pagbubullshit din sa presidente. Sasabihin ko lang ulit, hindi ako diehard PBBM, hindi ako bumoto actually kay PBBM, pero pro-constitution ako. At dapat nasa lugar ang pananalita natin sa ating mga speeches at huwag tayong masyadong arrogante na akala mo kung sino tayo, binabastos natin yung nakaupong presidente. Na akala nyo nasa power pa rin kayo. Kaya nagkaganyan ang presidente mo. Kasi hindi na maalis sa isip niya pagiging powerful niya. Akala niya hindi na mangyayari ang pag-aaresto sa kanya.
At lumalabas, nandoon nga daw sa website, hindi ko pa nasilip, pero nandoon sa website, siyam lahat ang aarestuhin. Or I mean, siyam lahat ang may arrest warrant diyan sa grupo nyo. Ang sinasabi ko lang dito, wala sa lugar yung panunumbat mo. Wala sa lugar. Dahil para kang bata na ikaw ang nanggulang, sinisulto mo, sinaktan mo yung kabilang panig, pagkatapos, nung ikaw na masasaktan, nanunumbat ka na. Isipin nyo yung ginawa nyo kay PBBM. Isipin nyo lahat ng pinagagawa nyo. Mula kay Digong Duterte, kay Sara, sayo, at dyan sa magkakapatid na Dutertes. Ano ang pinagagawa nyo, pinagsasabi nyo? Pagkatapos ngayon, maghahanap ka pa ng suporta kay PBBM? Nakakatawa ka ba to? Nakakatawa ka. Hanggang dyan na lang muna mga kapatid, mga kababayan. Hindi ko lang matiis hindi mag-react dito. Dahil parang bata si Bato de la Rosa na wala sa hulog. Yung pananalita niya, yung mga reaksyon niya na wala sa hulog. Dahil dito sa pagkakataranta niya, na alam niyang susunod na siyang bibigyan or padadalan or aarestuhin ng manggagaling sa ICC na arrest warrant. Kaya ganito na siya. Pero wala sa lugar. Yung ginagawa niya reaksyon na pambubullshit doon sa presidente dahil dito. Matapos yung walang hiyain yung tao. Anyway, again, thank you so much mga kapatid, mga kababayan. Hanggang dito na lang po muna at doon sa mga ngayon na nakapasyal sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button at pakishare po natin para lumaki ang ating community nang sa ganon marami makarinig at makaalam ng ating mga topic na pinag-uusapan dito sa aking munting channel. Thank you so much once again mga kapatid, mga kababayan at once again, bago tayo matapos, yung EJ Moore's prayer sa lahat ng mga manggagawa sa pamahalaan, sa lahat ng mga public servants, tama na ang pagyayabang, itigil ang pagiging arugante, irespeto ang mamamayan, huwag magnakaw, huwag maging tamad, maging mapagpakumbaba, pasweldo kayo ng taong bayan, kami ay nakamasid, di namin kayo tatantanan. Alright, thank you so much once again, mga kapatid, mga kababayan, at magkita-kita po tayo.